Ang nakaraan, hindi inaasahan ni Roxanne na humantong sa ganito ang lahat pagdating sa syudad. Kahit nagdalawang isip man ito pero wala siyang ibang pagpipilian kaysa naman bumalik sa probinsya. Tinaboy na siya ng kanyang ama at hindi na gustong makita pang muli. Kaya naman dahan-dahang tinanggap ni Roxanne ang katotohanan na ganito na ang kanyang magiging buhay. Maging isang asawa sa lalaking kahit kailan ay hindi pa niya nakikilala. Kinabukasan maaga nagising ang dalaga. Nangako kasi ang matanda sa kanya na tutulungan itong makahanap ng trabaho. Magandang umaga, Iha. Handang-handa ka na bang pumasok sa unang araw ng trabaho mo? Naku, madam. Mukhang kinakabahan ako eh. Hindi kaya mabibigla ang mga empleyado mo kung bakit bigla akong sumingit sa eksena sa inyong kumpanya? Roxanne, wala silang magagawa kung may bagong empleyado akong pinapasok. Remember, asawa ka na ng apo ko. Kaya sa oras na may taong mang-alipusta sa'yo, sabihin mo agad sa akin ha. Paano ko po ba makilala ang apo ninyo? Roxanne, sa ngayon, huwag mo munang isipin yan. Ang apo ko, ang mahalaga ay makapasok ka ng trabaho. Para naman, unang-una, may pakita mo sa tatay mo na kayang-kaya mo nang mabuhay na mag-isa. Maraming salamat talaga, madam. Hayaan nyo. Gagawin ko ang lahat sa abot ng aking makakaya. Sa oras na iyon, nang matapos na silang mag-almusal, inhatid ni Javier itong si Roxanne sa opisina. Suot nito ang bagong uniforme na binili ni Mrs. Lu sa kanya. Habang nasa biyahe ang dalawa, biglang nagsalita itong si Javier. Ma'am, congrats dahil kayo po napili ni Senyora Lu na maging partner ng kanyang apo. Kaya huwag niyo nang sayangin ang pagkakataon. Mabuting tao si Mrs. Lu. Kuya, nahalata ko nga na mabuting tao pala si Ma'am Lu. Pero yung apo kaya niya, ano kaya ugali nun? Nako, bira ko lang nakita si boss. Madalas kong nakikitang magkasama sila ng kanyang assistant sa kumpanya. Kaya hindi ko masasabi sa'yo kung ano ba talaga ugali ni boss. Pero malay natin, mabait siya at magustuhan ka rin niya. Sa ganda mong yan, sigurado ako doon. Pero sa pagkakalam ko, wala ngayon si boss sa opisina. Narinig kong kausap sila senyora kanina. Pero at least, alam niya na nakahanap na si senyora ng magiging asawa niya. Oh, nandito na pala tayo. Ito nga pala yung company ID mo. Sunduin kita dito mamaya paghapon ha. Magkita ako sa dito mamaya. Sige Kuya Javier, maraming salamat talaga sa info na nalaman ko. Mag-ingat ka Roxanne sa first day mo ha. Bumaba na itong si Roxanne at naglakad ng ilang hakbang patungo sa entrance ng gusali. At isinuot nito ang kanyang company ID. Kaya naman ay pinapasok siya ng gwardiya sa loob. Sir, pwede po bang magtanong? Nasaan po ba dito ang room 5A1? Ma'am, nasa 5th floor po yon ang opisina ng mga lim. Pagsakay nyo ng elevator hanggat sa 5th floor, sa may dulo po, nandun po opisina ng mga lim. Bago lang ba kayo dito ma'am? Opo sir, first day ko po ngayon. Nako, balita ko wala ngayon dyan ang boss. At si Mrs. Lo, wala din dyan. Nakausap ko na si Mrs. Lu sa kanilang bahay at siya na ang nagpapunta sa akin dito. Nako, kung ganun ma'am. Special ka pala sa kumpanyang ito dahil si senyora na pala mismo ang nag-refer sa'yo dito. Sige po sir, pupuntahan ko na po ang 5th floor. Napayuko na lamang ang gwardya dahil alam nito na hindi basta-basta makapasok sa kumpanyang iyon kung sino-sino lang. Kapag hindi kasi nagustuhan ng HR ang isang aplikante ay hindi ito pinapasa sa interview. Lalo na kung tingin nito ay nakalamang ito sa kanya ng ganda. Pagdating sa itaas, agad niyang hinahanap ang room 5A1 para makausap ang namahala dito. Pero sa hallway pa lamang ay maraming mga mata ang nakatingin sa kanya. Tila nanibago sila kung sino na naman kaya ang bagong pasok sa kumpanya. Samantalang tumawag naman itong si Mrs. Lo sa kanyang apo. Nais niyang ipaalam dito na may nanap na itong babae na nababagay sa kanya at ginagawa na matanda ang lahat para makasal ang mga ito. Lola, sigurado ba kayo dyan sa ginagawa niyo? Yes, apo. Kailan pa ba? Ngayon na ang tamang panahon para magpakasal na kayo. Inaasikaso ko ng mga papeles para sa inyong dalawa. Lola, kayo ang bahala. Pero sa ngayon, wala ako sa kumpanya. Nandito ako sa condo unit ko. Kailangan ko munang pahinga. Tatawagan na lamang kita kapag nasa opisina na ako.
Pagkatapos nilang mag-usap ay binaba ni Harvey ang tawag. Harvey, nakakasigurado akong magugustuhan mo si Roxanne. Ibang-iba siya sa mga babaeng nakilala ko. Samantalang sa paglalakad ni Roxanne, hindi niya inaasahan na mabangga ang isang empleyado na naging dahilan para magalit ito sa kanya. Ano ka ba? Bulag ka ba? Tumingin ka naman sa dinadaanan mo. Akala mo kung sino ka? Hindi mo ba ako nakilala? Naku ma'am, pasensya na kayo. Unang araw ko kasi ngayon sa trabaho. So, bagong empleyado ka pala dito ha? Mabuti naman nakapasok ka. Siguradong nilandi mo ang manager na si Jonathan no? Kung kaya, hindi ka na dumaan sa HR. Pasensya na po kayo ma'am. Ayaw ko ng gulo. Gusto ko lang magtungo sa room 5A1. Aba, at talagang sa opisina pa ng boss gusto mong pumasok? Kabago-bago mo pa lang ah. Halika, sumama ka sa akin sa HR department. Siya pa rin na magdidesisyon. Sumama naman itong si Roxanne sa office ng HR. Ma'am, magandang umaga. Heto, meron tayong bagong kasama dito. Sa room 5A1 daw siya ma-assign. Ano? Sa room 5A1 siya ma-assign? Napaka-imposible naman. Sino bang nagpapasok dito sa kanya? Iwan ko madam, pero sa tingin ko, ikaw pa rin dapat ang masusunod sa kumpanyang ito dahil ikaw ang HR. Tama ka dyan, Joliet. Ikaw, ano pangalan mo? Ako nga pala si Roxanne, ma'am. So, Roxanne, simula sa araw na ito, tanggap ka na sa trabaho. Naku ma'am, maraming salamat po. Oops, huwag ka muna magsaya. Kasi walang makakapasok sa room 5A1 maliban sa mga taong malalapit sa boss. Kaya ikaw, gusto ko magsimula ka sa pinakamababang posisyon bilang isang janitress. Dadaan ka muna sa akin bago ka umangat sa posisyon mo. Maliwanag ba? Sige na, tanggap ka na. Hubarin mo nga yung suot mo dahil hindi yan nababagay sa'yo. Magsuot ka ng uniform bilang janitress. Diyan ka nababagay. Alam ni Roxanne na hindi ganito ang utos ng matanda sa kanya. Pero bago niya ipagtapat ang lahat, ay gusto niyang makiramdam muna sa lahat. Oh, hito na ang mga damit na bagay sa'yo. Isuot mo na ito. At alam mo, dito ka talaga nababagay. Magsimula ka muna sa CR. At kailangan walang dumi ang maiiwan ha? Sinunod na lamang ni Roxanne ang kagustuhan ng HR. Ayaw niya kasi ng kaguluhan. Ang mahalaga ay may trabaho na ito. Malaman kaya ni Mrs. Lo ang ginagawa nila kay Roxanne kung paano na ito tinatrato ng hindi maganda. Kaya mga kaibigan, huwag nating kalimutan ang mas naka-excite pa na kwento sa buhay ni Roxanne at Harvey. Abangan natin ang ating part 4.